Yan. Okay, ha? Hindi ako kita ba si Angelo? Nakita ka naman. Gusto ba ako dito mga pre? Edit talaga, no? Edit talaga. Pero, Okay po. gusto ang bala, ang hosting natin. Ayan. So, good time. Okay, sige, sabi tayo. Hello po, good evening po sa ating lahat. Ayan, and kami po yung network na Diamonds po. Ayan, and good evening po sa ating lahat. And tayo po yung magsisimula na sa ating family altar. Ngayon po, na-assign po sa family altar is yung aming po member. Ayan, so yan po samahan po namin tayo sa gawin po ito. Sige po, Kuya Paul, tayo mo na yung opening prayer. Let's pray po. Lord, thank you po sa araw na talag na kami po yung mabuti po na Lord. Thank you po sa opportunity po Lord na mapag-send po kami Lord. Thank you po na talagang bigyan po kami ng knowledge po sa bawat sa amin na kami po ay matuto Lord. Dahil po namin makalimutan na kayo po pagmamahal para sa amin. Yun lang po. Amen. Amen. And sa ating pong pagtuloy, tayo po muna ay mag-praise and worship. Ayan, sige po, wala tayo. Sana po matinig nyo dyan. Sa buhay ko, lagi mong lahat. Narito, dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Ilipas ang kalangitan ng iyong kaluwalhatian, na dakilaan mo'y hindi mapapantayan. Jesus, walang hanggan. Katabakan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay mapupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Ilipas ang kalangitan ang iyong kaluwalhatian, na dakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Ilipas ang kalangitan ang iyong kaluwalhatian, na dakilaan mo'y di mapapantayan. Sa'yo ang kaurihan. Low battery. Please charge. Kailanman sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman.
sa'yo ang karangalan ng pangyarihan ngayon at magpakailanman. Ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalamitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Ka sa awit, itataas ang aking tingin, itatahal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa karamitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Hallelujah. Salamat Lord sa gabi nito na nabigyan ka namin ng kapurihan, Panginoon. At samahan niyo po kami Lord sa patulugan namin na pag-share sa amin po family altar, Lord, sa aming sentro. In Jesus' name we pray. Amen! Amen! Grabe, light na light yun, guys! Ano? So, sige, tayo magtuloy-tuloy na. Siguro para mas maayos, isang diretso na tayo. Ayan. At least, siya yung ano. Tama. Siya yung mga kapilihan na nag-share niya. Tapos, ano lang, i-filter mo, ano lang, kumain. Kakain mo na kami po. Usan nyo na. So, ang share natin is yung Thanksgiving, tapos appreciation. Lahat yan. Usang muna Oo, isang bansa. Okay. So, habang pinapahingan ka namin, kakain mo. Ayun sa ano po, sa Thanksgiving po. Thanks, so yan. Salamat ang kanya is yung ano talaga, protection po sa family namin. Grabe po yung ano, yung binibigay na palagi, araw-araw na binibigay na protection nila sa amin. Kahit po na ano, yung parang kahit di naman kami sobrang bait, sobrang Alis mo naman po. grabe si Lord sa namin sa buhay namin. Binibigay niya kami ng protection. Grabe yung protection. And sa appreciation ko, siguro po sa kay Lord, appreciation ka rin is yung sa academic din po, tsaka sa araw-araw. Kasi, thank you po, appreciate ko po sa Lord sa buhay kasi grabe po siya magmahal sa akin. Hindi niya po pinapabayaan po. Kahit mag-isa lang po. Kaya, subo muna ako. Grabe po yung pagmamahal na binibigyan sa akin. May gusto ko bang i-appreciate na tao? Kahit sino. Kahit yung family. po. Siyempre po. Siyempre po sa family. Lahat po ng family ko kasi pinapaalala nila sa akin na pagsubok lang din yung mga bagay na pinakaisisan ko. Parang isusubok lang to, sabi ko ng parent ko na isusubok lang ako nito. Kasi di ba, nakatapos lang ng campus ko. Tapos siyempre sa worship din kasi kada Sabado po is kapag nakaka-attend po ako ng training ng worship team is parang nalilibay po yung spirit ko. Alam niyo, parang sobrang Ginaganahan ka ulit. kahit po na sobrang daming challenges po sa linggo-linggo, kapag nakapunta po ako sa wala ko sa isip ko lang. Yung na-appreciate ko talaga sa Joy of It family, tsaka sa worship team. Yan, tapos nandito rin po supporting team. Yan lang. Tapos, sa Rema na po. Sa Rema po is yung sa Romans 5 chapter 8. Ay, Romans 5 verse 8. Yung yung sabi ko dito is ngunit ipinamalas ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sapagkat habang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Alam mo yun, parang grabe yung leading ni Lord na na isang sacrifice yung buhay niya para maligtas
sobrang dumi natin sa paningin, pero sa paningin ng ibang tao, pero my Lord, titin niya tayo as, yung pinakamaputi pa sa t-shirt. Grabe, no? Grabe yung, purity na tinitingnan sa table. Tsaka yung, grabe Grabe yung, yung tayo. grabe yung, yung pagmamahal niya, na kahit isakripisyo niya yung buhay niya para sa atin. Bululok pa yun. Ngayon gusto ko sigundahan yun yung sinabi ni Paul. Pagka may practice ginagalaan, sabi, yun yung power kasi ng fellowship. Yes. So, napaka-importante na. Kaya nga, kung may papipiliin tayo, huwag tayo mag-online talaga, yung online church. Mas okay kasi face-to-face pa din. Kasi iba yung feeling pagka may kaya huwag tayo ma-upset, lalo na pag sa yan. So, sige, Kuya Andre, ikaw naman habang kumakain. Mamawi naman si Paul. Ito na. Okay, muna. Yes, ako muna. Thanksgiving. Pasasalamat ko sa Panginoon yun for this week namin. Kasi isang week kasi namin. Kung sa tingin mo naman, pasalo ko. Siyempre, Yun. confident ako eh. Matapang kasi ako, di ako nagdala ng calculator eh. Confident ka nga. Oo. Ganun ako confident. Diba? Pero ayun, thankful pa rin ako sa for this ulit na sinustain ako ni Lord. Na sa school kasi ngayon, iba-iba na naman yung kasama ko for first year. Tapos may mga irig na naman yung Way direct yun. Way direct. Pero masaya naman kasi iba't ibang tao yung nakakasalamuha ako. Tapos ayun, thankful din ako sa respect na pinagkakaroon dito. Especially yung sa pagdating sa financial kasi natin. We are very short talaga. Kung sinabi yung shorts, may short pa. Parang ganun nangyari. Oo. Parang ganun nangyari sa amin. Parang, ngayon, yung minsan, sa baon namin, minsan natatawa nila kami, papasok pa ba kami ma? Pero kasi dati yan eh, big deal, parang sabi, yung pag sinabi mo lang pera, big deal lang siya. Pero sa amin ngayon, nadidil pa naman namin siya, pero in a sense na kami, madidepress kami. Kaya isipin namin, Hindi nakagaya natin. pag sinasabi ni mama, wala tayong pera, tatawa na lang kami. Parang ganun, kasi parang naging normal na siya sa amin. Yung ganung part na yun, kasi alam naman namin, okay, wala tayong pera, at least, diba? Alam namin na si Lord na magpo-provide. And He never fails talaga to provide. Kasi minsan, wala ka kaming pera, pero may, pa kami, 3 beses na kakakain, tapos pang-merienda pa kami. Diba? Ganun lang walang pera. Partida pa yun. Diba? Ganun lang walang pera. Kakakain mo ilang beses. Diba? Kaya I'm very thankful ako, especially din sa appreciation ko din sa kay Papa din. Diba? Kasi siya eh, parang mahilig mag-hustle si Papa eh. Mga ganyan. Oo, hustler. Yung bigla na lang mawawala sa bahay, tapos pag-uwi niya, may ulam na siyang dala. Alis. Ganun kasi si Papa eh. Hanggat kaya niya mag-provide, ipaprovide niya talaga. And the same thing din kay Mama, kahit nasa bahay lang din siya. Ayun. Parang siya lagi naging comfort namin na pag nagsabi naman tayo, tatawanan na lang din namin kasi natawa si Mama. Ayun. Pero ayun, gusto ko i-share sa devotion din sa Romans 5:18-19. Diba? Sabi daw dito, sa madaling sabi, kasi dito pinatungo, pero kasi dito diniscuss, diba? Nang dahil sa isang tao, nagkasala ang buong mundo. Diba? Dahil sa dahil sa isang pagkakasala pala, lahat tayo na condemn. Diba? Even ngayon, diba? Pero sabi dito si 18-19, it's in a nutshell. May message translation. Parang pinaikli niya nila. Sabi dito, just as one person did it wrong, it got us all in all this trouble with sin and death. Hindi lang siya yung pag sinabing nagkasala ka, kasama din dito yung death. Diba? Yung pamatay. Kasi kapag nagkasala ka, saan na rin ang mauwi yan? Sa destruction. Yes. Diba? Always yung destruction mauwi lagi sa death. Kasi di mo alam kung mangyayari sa'yo. Pero sabi pa dito, another person did it right and got us out of it, but more than just getting out of trouble, He put us into life. Ibig sabihin daw, na itong taong hindi lang na tayo tinama o hindi na lang tayo sinalba sa mga troubles na kinaharap natin, but He also gave us life, a new life.
Sabi pa dito, one man said no to God and put many people in the wrong. And one man said yes to God and put many in the right. Diba? Dito nakita ko ng kaganina sa nag-devotion din ako. Yung power ng yes or no. Diba? Kasi kapag nag-yes ka kasi, pag nag-yes ka kasi, dapat may accountability ka na dyan. Diba? Pag nagsabi kang yes, dapat panagutan mo na. Diba? The same thing din, ang no din, hindi yung kasi marami nagsasabi kapag no ka daw, kasi walang response. Diba? Even ang walang response mo pa din yun. Diba? Hindi mo pagpansin sa tanong, hindi ibig sabihin, narinig mo siya, pero hindi mo bigyan ng response. Nag-save ka na. Oo, response pa din siya. Kasi, di ba, nakita mo, napakinggan mo, ganun bagay. Pero dito, di ba, nung si Jesus, nag-yes say yes na sa ating Panginoon, no? Even us, even yung mga up to the next generations, no, have been made right sa harap ng ating Panginoon. Dahil lang kay sa ating Panginoong Jesus. Sa isang tao, nagkasala, o even tayo, until now, nagkaroon tayo ng sin and death. Pero nang dahil kay Jesus din, dahil isang tao, naligtas tayo sa natang pagkakasala na dapat para sa atin. So, yun ang isa rin ako ngayon. Gabi, no, hindi yung makita kay Kuya, alam nyo may pinagdadaanan sila ng problema. No? Yung kasi talaga yung sabi nga, ang pagiging Cristiano ay logic. May problema na nakakatawa pa. Walang pera, nakakatawa pa. No? Pero alam mo yung lagi kong sinisya. Kasi kami din nagdadaan na. At siguro lahat, majority naman sa atin problema sa pera or yung kakulangan minsan din. Pero yung lagi kong sinasabi na yung kakulangan sa pera, yung pinakamaliit na problema. Kasi pag may pera ka na, problema. So kung titignan natin na ano pa rin, parang laki pa sa salamat pa din sa Lord na at least sampo ito na yung problema ng family. Hindi kagaya ng ibang talaga, mas marami pang mabigat kaysa sa problema ng pera. Tama. So, lang, maganda yung heart niya na nahihintay ko pa rin. So, next. Gusto na ako, tayo na kayo pizza. Thanksgiving? Thanksgiving para sa Lord, appreciation sa tao. Thanksgiving ko kay Lord is yung una, Nakakainyo? boy pa ako. Tama yun. Boy pa ako, araw-araw. Na sinusustain niya ako sa araw-araw. Nakasuloy ko naman. Thanksgiving ko rin kay Lord na kahit ako na lang halos yung teacher sa family namin. Ako pa din. Hindi pa rin ako pinapabayaan ni Lord na Amen. mas umatid pa rin sa church during linggo. Makatid today. Tapos, appreciation ko naman sa tao. Sa buong Joy of Faith. Sa buong universe eh. Buong Joy of Faith. Kasi nagugulat ako bigla nila. Parang isa-isa doon sa kinaka-offer nila ako sa iyo. Okay lang yun. Oo. Nagulat lang ako kasi Pati hindi nila alam kung offer ka na. siya yung mga One spirit. Tapos yung parang nakakatouch siya. Appreciation ko din yung siguro siyempre magulang ko Yun. na marami akong kakulitan na ginagawa. Hindi pa rin nila ako pinapabayaan na kala ko palayasin ako pero papakainin pa pa. Deserve na rin pa kayo. Tapos, ayun po, sanay mo na. Ang rema ko for today, For today, like na rin kasi for today's video, for this night.
sa sa verse 19 sa Romans 5 verse 19. Sabi dito, one man's disobedience opened the door for all humanity to become sinner. So, parang nagkaroon ng dahil sa isang tao na nagkasala, parang nagka-door ng sa mga, parang, kung i-explain ko siya, parang, yun yung door ng sins, parang ganyan. Tapos, sabi din dito, so also one man, obedience opened the door for many to be perfectly right with God and acceptable to Him. Hence, Jesus parang parang inala niya yung buhay niya sa cross, then may another door na nag-open para sa atin na magkaroon ng para bang maging righteous, parang gano'n. So, since may free will tayo na gift din ni God sa atin, parang bawat tao, parang may choice, pwede tayong pumili sa dalawang door na itong sin or obedience kay Lord. So, dahil nga sa atake ng kaaway, parang yung ibang tao na hindi nakakakilala kay Jesus Cristo is parang naliligaw na landas na imbis pumunta dun sa pag-obey kay God is napupunta dun sa door ng kasalanan. So, para sa akin, tayo mga alam natin yung way natin na papunta sa pag-obey kay God. Dapat, habang papunta tayo doon, dapat hindi lang sarili natin na makikita natin sa kabila may napasya sa hardware na puntahan natin yun, punta tayo sa gilid. Kilala natin dito tayo, huwag tayo dyan. Bawat. Ito yung papuntang door ng obedience, ito yung door ng sin. Parang pupunta ka dito, kukunin mo sila. Parang gano'n na ipahin ko sa verse na yun. Parang kukunin ko sila na hindi maganda yung parang pinipili nilang path. Na kahit nagkasala sila, kahit pa rin sila patawalan ni Jesus. So, hindi lang dapat nag-walk tayo papunta dun sa door ng righteous, dapat sinasama din natin yung gano'n. Evangelist talaga siya. Ikaw na yung huli, ako mo. Sa akin, hindi kasi actually mag-share nga dapat ako na kay Parehas din kasi kami. Si Lord pala nag-auso ng one man. Si Lord pala nag-auso ng man nice man. So yung sa akin din yung one man. Pero, nai-relate ko siya kasi parang sa verse 12 meron din ata, tsaka sa 19 na pamit na yung kasalanan base sa ibatan. So, pamagitan na isang tao, tapos, meron din nga yung sa 17, tsaka sa 19. So, nakaka-bless lang kasi diba tayo nasa, month of lakaraan. Diba, nasa month of deliverance tayo na ano man yung gates, sabi nga, may pintuan na buksan. Ito, bakit hindi gates, no? Ano man yung gates na na-open sa atin, ng mga nakaraang buwan, nakaraang araw, kahit nung mula nung pinanganak pa tayo, diba? Dahil lang sa isang tao lang, natural kaya tayo mag-deliver. Ganun siya, ganun ni-remind sa akin ng Lord na, bisa kasi, yung, di ba, kahit pinag-aaralan natin yung word na forgiveness, yung dapat na natin patawarin. Sarili mo na natin, di ba? Hindi mong pinatawag ka na ni Lord, pero may ka pa rin na nadadawag kasi nagawa mo yan. Iba kasi yung pagtingin sa atin ni Lord. Si Lord, tinitingnan niya tayo as if wala tayong nagawang kasalanan. So, kapag tayo nag-deliver, sabi nga dito, dahil lang sa isang tao, tayo napalaya sa lahat. Dapat, lagi natin tingnan yung sarili natin na bago tayo. It's a deception kasi ng kaaway na doon niya tayo pinipin down na maglulugmok tayo, maraming kasalanan mo kahapon, tapos magsisimba ka pa, magsisimba ka pa. Huwag ka na magsimba. No? Pero dahil nga sa isang tao, yun lang lagi, dahil sa isang tao, dahil kalimutan, dahil Jesus Christ, lahat ng bagay kaya niya tuwa. Sabi nga ni Paul, mas maputi pa sa akin. Talo yung tide, diba? Talo yung tide sa liwi sa namin. So yun lang yung i-share ko. Pero siguro sa Thanksgiving sa Lord, kayo nakapasa ako sa entrance exam ng Bible School. Salamat sa Lord. Kasi hindi ko naman inano yun, hindi ko alam na ganun tayo yung entrance exam.
may range pala yun kapag bachelor, kapag masteral, di ba? Ay, masteral kasi yung kinukuha ko. Kukunin ko pala. So, nagutom May na. certain points. Ha? Parang ganun. Oo, parang ito dapat yung ranging ng bachelor kung mag-bachelor. Pagka masteral, dapat yung range. Pag di ka pumabot doon, hindi ka makakapasa. So, ayun, natuwa lang ako na nakuha ko agad yung result. Nag-goal nga ako kasi sinabi agad yung score sa akin pagkas ko mag-exam. Pero kinumpit na agad. So, yun, salamat sa Lord naman. And, ano din, opportunity din, thankful sa rin kasi may ganung opportunity. Kasi ano ko talaga yun, parang ginugol ko talaga yun kung ako ay tuloy sa pagkakasal. Gusto ko mag-Bible school. Hindi para, matik na yun eh, yung talino, yung knowledge mo sa word ni Lord, sa Bible, kung paano interpret, matik na yun eh. Pero nandun ako more on sa yung beneficio nun sa mga tao makakausap mo, o pala, sa inyo especially, na alam mo yun, general sa inyo, hindi sariling interpretation, kundi pinag-aralan talaga. And yun din, sa journey din ng pagkakasto, na mas maging careful, mas magiging pag-iwan sa kung paano siya share yung word. So yun yung Thanksgiving. So may nabuksang gano'ng opportunity. And syempre, appreciation, naraman naman kami ng appreciation, hindi kayo lahat. O hindi tayo kompleto ngayon, kasi may mga ginagawa pa yung iba. Kasi live kami guys Saturday ngayon eh. So yun, may mga ginagawa sa school, may mga trabaho. Na-appreciate ko din sila kasi naging intact yung relationship natin. Hindi lang siya, alam mo yun, yung masabi na after Bible study, after cell, kanya-kanya pa tayo, wala na. Ibintawan ko, iba sa inyo dito, nagkakaroon pa ng internet chat, internet communication. Kumusta ka na? Anong ginagawa mo? Diba? So, pag tayo, naging intentional yung ating relationship. So, na-appreciate ko kayo nun. And sa support din na binibigay nyo sa akin, mas kuya. Yan. So, sana wala ito. So, nangyayad ko sa message niya. Wala magbabago. So, ganun pa rin tayo po rin sa akin. Same lang. Sige lang. Thank you so much. Ikaw na ito, may share ko. Ako pa rin ang Thanksgiving appreciation. Ako na rin yung word mo. Sa akin naman nasa verse 3. And sabi doon, Verse 3, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating ititiis. Dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtatyaga. At ang pagtatyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Amen. Napagandang lang kasi alam mo yun, sa dami ng dinadanas natin na hirap, yun nga, sinabi ni David, lahat naman tayo kumbaga nakakaranas ng problema. And araw-araw, kailangan natin isip. Pero, maganda siya pag may Lord tayo sa buhay. Kasi siya yung nagbibigay ng pag-asa. And sabi natin, kapag daw tiniis natin yung lahat ng hirap, bubunga yun ng pagtsatsaga sa pag-asa. Kaya, pag may Lord tayo sa buhay, din natin iisipin yung kung paano natin iisip. Kasi parang na siya, diretso siya sa pag-asa. Isipin yung pag-asa ko kaya lahat ng bagay na dumating sa akin, kaya ko ng basic. Pero yun nga, din naman sinabi ni Lord na maging madali yung natin, yung tatahakay natin. Pero sabi ni Lord, tatagumpay natin. Kaya yung Thanksgiving ko, hindi, appreciation ko yung mga tao sa bahay. Tsaka si mama pala, kahit wala siya sa bahay. Tsaka si papa. Kasi lagi sila mga tapos, ayun, kahit mga Thanksgiving ko, kahit mga show, nagkakaroon ng kasi bawal pag-ibig. kaya na pinityo Sana mo, yun, tsaka nakapag-istaan. So, yun. Yun na rin yung Thanksgiving. Natawa ko sa binasa, sa Tagalog kasi ang taba ang malaman siya sa Tagalog. Hindi pala totoo yung pag may tiyaga may nilag. May pag-asa pala. Pag may tiyaga may pag-asa. Ayan, so ayun lang.
gusto ko yung additional pa. So, yun, maraming salamat, no? Announcement din. So, tomorrow, kita-kits po tayo sa Sunday Cell Celebration. And sa atin pong pagtatapos, Kuya Andre, closing prayer. Sige, Kuya Andre. Ayan, tayo po yung nanalangin. God, salamat po sa pagkamatang binibigay po sa ating Lord na ganun po problema ang binibigay sa amin Lord na nalilito po kami Lord na sama-sama sa Senate Lord. Alam po namin Lord na kayo po ang muna sa bawat gagawin po namin Lord. Lord, gawin po kami sa aming mga araw-araw Lord. Kami po yung nagpapasalamat Lord sa mga bawat mabuti na ginagawa po sa amin Lord. Dahil po kami ito kalaki Lord. Ito yung aming pinapasalamat sa iyo Lord. Yes. At ngayon din po, aking pinapanalangin Lord ang aming pagpuli Lord sa aming tahanan Lord. Walang mapahagod Lord. Ikaw po ang aming tinataas ang panalangin po sa pangalan ni Jesus. Amen! Ayan, so babay na kayo sa kanila. Good night po, good evening po sa ating lahat. Maraming salamat po sa Mr. Bobby. Baka naman. Good evening, sponsor!